Okay, ituloy natin as requested, Capricorn. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of November. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Capricorn? Let's see kung anong meron, kung anong bago. Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of November. Kaperahan, kabuhayan, pag-ibig, pamilya, relasyon, mga kaibigan, mga taong nakapaligid. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of November. Okay? Ingat sa mga scammers. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Okay? Capricorn. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of November. Tingnan natin kung ano meron para sa ating mga Capricorn. Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of October. Let's see. Ingat sa mga scammers. Ingat. Alrighty, Capricorn. Anong meron? Let's see. Anong balita, Capricorn? The Star card in reverse, may isang sitwasyon sa buhay mo na alam mong hindi ito ang gusto mong mangyari na outcome, na sitwasyon ng buhay mo. You want victory. You're expecting victory and truth, pero sabi mo, okay lang. Sige, kung ito ay isang proseso sa buhay mo, chapter where you have to wait, where you have to plant and take care of your garden before the harvest time, okay lang. Okay? Nagkaroon ng mga disagreements sa paligid mo. Sabi mo, you want victory. Hindi ito yung gusto mo. Ayaw mo ng away, ayaw mo ng gulo. Gusto mo lang ng kabuhayan, kaperahan. Gusto mong mag-focus sa iyong mga goals. And you're praying na sana matapos na tong drama na to, no? Na parang it feels like yung drama, yung gulo, yung mga chismis sa paligid na ang last na gusto mong i-deal with, okay? Mas mahalaga ang kaperahan, of course. May isang taong mahalaga sa buhay mo na napapagod ka ng bigyan ng pagmamahal, atensyon, pangunawa. But, sabi mo, ideally, gusto mo namang magkasundo kayo eh. Pero, ano pa ba ang kaya mong ibigay na pagtitiwala sa tao na to? Parang ubos na. But I feel the feminine in this connection, very confident siya, sabi ng feminine here, na ibigay niya lahat ng pagmamahal na kaya niyang ibigay sa kanyang person. Okay? So, if ever, kung ano man ang mangyari, hindi man mag-workout to, sabi niya wala siyang regrets, kasi kumbaga sa taya, itinaya niya na lahat. Okay? Ngayon, kung hindi ito na-appreciate ng masculine, ng other person, ganun talaga. Okay? Parang she'll take it like a loss, natalong bet. Alright? Sabi ng feminine, marami siyang hinihintay na pangako, love offer, natuparin ang pangako ng pag-ibig na yan. Sabi niya, totoo naman yung love niya for the masculine, for her person. Marami siyang plano, marami siyang gustong magandang mangyari for the connection. Pero ano nga ba yung kaya lang niyang gawin if the other person is not willing to fully invest then sa relationship? Okay? Nagdala ng kalungkutan ang like pagstay sa relationship na to na parang alam mo, feminine, na hindi mo to deserve, pero sabi mo, sige, wait lang, tambay lang, baka naman bukas makalawa, babaan ng mirakulo ng heavens ang tao na to at biglang magbago. Okay? Nagkaroon na maraming disagreements, disharmony sa relationship na to, but I feel, you're looking at the potential ng relasyon. Okay? But it feels like mukhang hindi mo nakita ang potential na yan. Baka kailangan mo nang magpasalamin. Okay? Nagkaroon ng maraming confusion here, pero sabi mo kahit malabo, kahit hindi mo alam kung saan papunta, sige, ilaban to. For some of you, may mga batang involved, kaya sabi mo, sige, ilaban pa para na lang sa bata. For some of you, you're considering yung mga happy memories or it's not all that bad. Kahapon naman, mabait siya eh, okay? And the rest of the 365 days of it. Okay? Let's see, okay? For mental clarity and stronger connection with your intuition, amethyst crystal. So,
For harmony, to heal your heart chakra, to balance your heart chakra, Madagascar Rose Quartz, the pink crystal. Okay. Manifesting abundance and happiness, Brazilian citrine. Protection crystal, Madagascar black tourmaline. Lahat ng crystals natin, authentic, cleanse, and blessed by Enlightened Guide. PM for your crystals. Okay. So, the reason for the reading pa, ulit-ulit na binigyan ng clean slate, new beginning, another chance, ang relationship na to. Sige, kalimutan namang nangyari in the past, baka naman this time, iba na. Okay? Pero, I feel, someone feels so disappointed kasi ang na-discover niya, this is same old Pandora's box. Na parang kung ano yung laman dati, no? Na hindi maganda, it feels like same old Pandora's box sa pagbukas mo ganun pa rin, hindi maganda, hindi masaya ang laman ng relasyon na to, hindi masaya ang pangako. But I feel, Capricorn, nagkaroon ka rin sa sarili mo ng realization na wala ka namang dapat sisihin kasi naging choice mo naman to give this person another chance, okay? Listen pa, sabi mo, alam mo naman na may dishonest energy sa relationship na to. It's just you're trusting this person. Ito yung masakit, no? Na parang alam mo na pwede kang i-betray ng person na to, but pinili mong pagkatiwalaan siya only in the end na papatunayan sa'yo ng person na to na hindi talaga siya katiwa-tiwala. And there's no one to blame but you because alam mo na kung saan papunta ang trend, sumakay ka pa rin, nahulog sa bangin. Alright, alam mo maraming unacceptable behavior dito at sabi mo okay na rin, nalaman mo yung truth na parang for the 5th, for the 10th, for the 100th time around, pinatunayan ng person na to na tama talaga yung, not just hinala na tama talaga yung mga observation mo about his actions. Okay? Na-hurt ka, pero minsan no, alam mo pag nagre-read ako tatanungin ko, alam mo ba, aware ka? Opo. Okay? Alam mo na ganito yung tao. Alam mo na hirap siyang magbago. Alam mo na malayo pa siya dun sa realization na gusto niyang magbago. Alam mo na nag-e-enjoy pa siya sa putikan. But it's your choice to stay, to give chance. Okay? And there's no one to blame but you here because ikaw din naman ang nagbigay ng another chance. Now, na ikaw ang, alam mo na ikaw ang may control sa sitwasyon kung bakit ka nasasaktan. Alam mo rin kung paano mo tatanggalin ang sarili mo sa sitwasyon na nakakasakit sa'yo. Okay? Malinaw? Klaro? Okay. May prayers and manifestation here. Yan tayo Sabi mo, Lord, give me the wisdom. Ilang chances pa ba, ilang red flag pa ba ang gusto mong makita, Capricorn? Sabi mo, Lord, give me the wisdom. Ano pa ba yung gusto mong sign? Ano pa ba yung gusto mong makita na parang napakarami ng chances na ibinigay mo sa tao na to at siya na rin yung nag-reveal sa sarili niya kung sino siya, kung ano lang yung kayang love na ibigay niya sa'yo, kung ano lang yung kayang respeto na ibigay niya sa'yo, kung anong klaseng love yung kaya niyang ibigay sa'yo. Okay? Mas malamang ba yung masaya o mas malamang ba yung umiiyak ka? Mag-isip na mabuti. Especially para sa'yo, feminine. Okay? So, I feel here na patuloy ang devil card, ang hindi magandang energy here, toxicity, bisyo, alak, sugal, third party. Atras abante, minsan nagbabago, minsan hindi. Minsan mabait, minsan hindi. Minsan you feel loved, minsan hindi. Flaky, nakakasira ng mental health, ang mga inconsistent energies from the other person. Hindi mo alam, mahal ka ba o pinapasakay ka lang? Or is this person trying to string you along hanggang mahanap niya talaga yung gusto niya? Kasama mo ba siya hanggang dulo? Masusuklian ba yung love mo? O in the next month or in the next year or 5 years, maghihiwalay din kayo? Mahirap yung the feeling of laging nakatingin ka kung paalis na ba siya? Iiwan ka ba? Mag-aaway ba kayo? Maghihiwalay na ba kayo? Hindi ito madali. Alright? Your person. Sabi niya, hindi naman to ang kanyang minamanifest. Of course. Hindi minamanifest na mahuli, na ma-figure out what's happening. Hindi naman daw niya gusto na magkaaway kayo. So, ano gusto ba ng person mo? Na masanay ka na lang because wala akong nakikita na pagbabago and realization sa part niya. Ayaw niyang umalis ka, ayaw niyang maghiwalay kayo. So, paano nga talaga?
na gusto ba niya na magtiis ka lang? Kailangan, Capricorn, na mabuksan mo yung mata mo because if this person wants you to stay and if this person wants to stay in your life, kailangan may adjustment kayong dalawa at hindi pwedeng isa lang ang laging nag-a-adjust. Dear Ate Charo. Okay. Meron kang mga doubts. Okay. Okay. Meron kang mga doubts kung magkakaroon pa ba ng magandang energy, long-term plans, masayang future plans here, maayos pa ba to, mafi-figure out nyo pa ba kung paano nyo ayusin to, kung paano kayo magkasundo, matatapos pa ba ang mga sadness at disappointment sa relationship na to. Alam mo, sa totoo lang, itong problema nyo, nasa free will nyo lang to eh. Kaya lang, ito lang kasi yung challenging part. Kapag hindi nakikita ng person yung mali sa actions niya, paano nga ba magsisimula yung pagbabago kung para sa kanya walang mali? Okay? Kasi yung first step ng kahit sino para magbago tayo o kahit sinong tao dyan, yung realization natin na, mali ako. Pero kung sa tingin niya wala siyang ginagawang mali at wala siyang pagkukulang, walang magbabago. Okay? Especially para sa'yo, feminine ha? Because ang nakikita kong energy dito, ang sobrang nagbibigay ng chances ay ang feminine. Okay? Until the end of the first quarter, until the end of March. There's a conversation here, sasabihin ng masculine, I'm speaking the truth. Ready na ako for transformation. Ready na siya para magbago. Ready na daw siya for commitment. Ready na siya for this relationship. Let's see, gaano to katotoo? Meron talaga mga kailangan pag-adjustan because it feels like you trigger each other, no? Na parang at some point, yung pagiging catalyst for growth na parang nakakainis to. Yung mga taong nakakainis, yung mga taong nagtitrigger sa atin, sabi nga is, mirror natin yan. These are the people, kaibigan man yan, kamag-anak, especially mga love connection. Sila yung nagpapakita sa atin, yung mga unhealed part ng sarili natin na nagagalit na naman ako. Bakit ako nagagalit? Valid ba to? Or mababaw ba ako? O talagang meron akong unhealed trauma from childhood or past relationship na kailangan kong i-heal? Okay, after ka mag-introspect, tignan mo rin na talaga bang foul yung ginagawa ng person na to? If yes, ikaw na ang may decision yan kasi hindi mo siya mababago. At hindi mo pwede siyang diktahan na magbago ka ngayon, magbago ka bukas. Okay? Siya lang ang makakapag-decide nun. Ang may control ka lang, heal yourself, pero after healing at talagang alam mo na toxic ang relationship na to, wala kang control kung kailan siya magbabago, it's up to you kung tatanggalin mo ang sarili mo sa connection na to habang nag-heal ang person na to or ang choice niya to stay in that toxic energy or toxic habit, okay? Nasa sayo yan. Hindi tayo pwedeng magreklamo sa buhay na pinili natin. Okay? But at some point, lalo na kung may nakikita ako dito na for some of you, okay, na may involved na bata, this should be a temporary situation. Kailangan makagawa ka ng paraan na maayos to or makaalis sa sitwasyon. Dalawa lang, maayos o makaalis. Hindi pwedeng magstay sa toxicity because kung ikaw kaya mo, yung bata, baka hindi niya to gusto at hindi niya to deserve. Okay? Maaaring dumating sa point na parang nakakapagod. Kaya ko pa ba to? Matitiis ko pa ba to? May hintay ko pa ba si masculine na magbago? Again, balik tayo doon sa sinabi ko kanina na hindi natin control kung kailan siya magbabago at like kung anong extent at kung alin yung kaya niyang baguhin doon sa mga habits at traits na hindi niyo napagkakasunduan. Okay? Ang nakikita ko dito, hindi magiging madali for the masculine to admit yung mga dapat niyang baguhin. But feminine, sa ganitong part kasi, kaya nagkakaroon ng resistance yung masculine minsan, is the way kung paano natin sabihin. They feel emasculated, they feel na parang laging inaaway, they feel na laging parang inaatake sila. So, best effort, kumbaga, tap in your feminine energy na hindi siya ma-hurt, na gawing tama yung choice of words in a loving way para naman the masculine would parang makarating ng tama yung mensahe at hindi para nag-aaway kayo lagi energy. Na hindi kayo like competing, hindi kayo laging nagpo-point ng finger na ikaw kasi mali.
Okay? Ang dapat i-correct yung behavior na parang ikaw kasi toxic, hindi. Yung behavior mo, toxic. Because yung behavior, nababago. But yung person, kung mahal mo talaga, mahirap, mahirap itapon yung tao. Lalo na pag mahal mo. But yung behavior, kung sasabihin mo sa kanya na ang mali, ang ayaw mo ay ang behavior, mas madaling madigest ng other person. I don't like your behavior. I don't like the way you talk. Hindi mo, masakit kasi pag sabi mong, ayoko na ikaw, or like, ang sama mo, pwede mo naman sabihin, ang sama ng ginawa mo. Okay? Like, the way you phrase. Okay? Pag hindi to nabago, may nag-aabang na tower moment, breakup, ending ng relationship. Okay? Ganun naman talaga eh, na parang, kumbaga sa disease, pag hindi ginamot, alam mo na. Alam mo na. Mapupunta to 6 feet under ang relasyon na to. Okay? So, halo-halo, no? Kasi this is like a collective energy. Maraming stubborn energy. But may nararamdaman din kasi ako na parang sa sobrang disappointment ng feminine, masyado ng fierce, masyado ng matapang, masyado ng palaban, na parang nandun na siya sa breaking point na napapagod na siya. Na parang, alam mo yung sinasabing, kapag yung isang tao sumisigaw na, it's not because gusto niyang sumigaw, but the person feels so unheard for the longest time, na unconsciously, akala niya pag nilakasan niya yung boses niya, mas maririnig siya. But mas kumakapal yung wall because the other person feels like inaaway at sinisigawan naman siya. So this is like a big misunderstanding. Dito na naman tayo babagsak sa chicken and egg. Sino nga ba yung naunang nagkamali? Sino nga ba yung unang magsuswallow ng pride? Sino nga ba yung unang magfo-fold para maayos lang to? Okay? The answer, nasa kamay at nasa free will nyo, Capricorn. Okay? For now, wala akong makitang good news. Pero ang good news para sa ating next reading ay depende sa free will na gagawin nyo sa relationship na to. Alrighty? And that would be the Capricorn bonus reading for the month of November. See you again in a few days for your December reading. Bye-bye, Capricorn!